na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Praise the
Good morning, Jesus! Amen. Thank Good you, Lord. morning mga kapatid. It's a beautiful Saturday morning at napakabuti ng Panginoon. Tayo ay masiglang ginising niya, punong-puno ng kalakasan, kasiglahan sa katawan. Happy po ba tayo lahat mga kapatid? Amen. Amen. Sabi sa salita ng Diyos, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Amen. Sister Tata, gusto mong bumati? Oo, good morning po sa lahat at good morning. Thank you, Lord. Pero opening prayer po muna tayo, Sister Beng. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat po, Lord, sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin. Alam namin, Lord, na tinakdamot po ang araw na ito pang muli makapagpuri kami sa inyo. Ito po ang ganap mong kalooban na ikaw ang unahin namin sa bawat araw ng aming buhay. Lord, sa lahat ng aming gagawin today, mataas ang iyong banal na pangalan, mapapurihan ka at dakila ka, Lord, sa lahat ng aming gagawin. At gamitin mo po kami, Lord, sa kadakilaan na iyong pangalan. Kayo po ang manguna sa lahat, Panginoon. At tinataas din namin, Lord, ang lahat ng mga kapatiran na papunta ng trabaho, na mga umalis na. Travel mercy po sa kanilang lahat, Lord. Ingatan at lukuban niyo po ng iyong banal na dugo. Salamat po, Lord. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipang bukas, tengang bukas para sa iyong mga salita. We love you and we praise you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, umpisahan po natin sa verse of the day. So, ang verse of the day po natin ay matatagpuan po natin sa Mark 11 verse 24. Sabi po dito, whatever things you ask when you pray, believe that you received them, and you will have them. Thank you, Lord. Tunay nga po na sabi nga, itong prayer, lalo na ito sa Mark 11:24, ito po yung for all season. Ito po yung kahit masaya ka, malungkot ka, masigla ka, mahina ka, may tinanggap ka, wala kang tinanggap, may hihingiin ka, natanggap mo na. Ito po ay lagi nating ginagawa. We put it every day in our life. At lahat po ng tao nakakapag-pray. Kahit po nga sabihin natin yung mga unbelievers o yung mga gumawa ng minsan sabihin, yung mga mandadaya sa exam, sabihin, Lord, sana mapasok ko na to, pero nangungopia. May mga ganon. Pero sa atin po bilang mga believers, minsan din sa atin kasi nagiging we get used to it. Nakasanayan. Minsan nagiging regular chores na lang natin gawain. Pero hindi po dapat. Siguro it may be positive in one point. But it is better if it is our way of life. So una po, ano nga po ba itong prayer, lalo na po sa ating mga mananampalataya? Sabi nga po, madalas ang instant definition ng prayer is communicating to the Lord. So dito po makikita natin din, ito rin po yung confirmation that we have relationship to God. Siyempre po, pag nakipag-usap tayo kay Lord, ibig sabihin kilala natin siya, alam natin yung kanyang sovereignty, may relasyon tayo kay Lord. At habang nakikipag-usap tayo kay Lord, mas pinalalago yung pagkakakilala natin sa Kanya. Kasi alam naman natin kilala tayo ni Lord. So, kaya po yung prayer, tinatawag nga yun na isang confirmation na tayo ay may relasyon sa Panginoon. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit yung mga unbelievers, nag-a-utter din sila ng prayers. Ibig sabihin, kahit na yung nasa deep ng circumstances nila, talaga nag-a-utter ng prayer kasi naniniwala sila na of all things, talaga ang sovereign pa rin ng Panginoon. Sabi nga po dito, it is a way of exercising faith, the process by which man is moved by God's Spirit. So minsan po, di ba, without prayer po is to break off one's relationship with God. Pag hindi po tayo nakipag-usap, napuputol na po yung ating relasyon sa Panginoon. So the more we pray, the more po yung ating lumalago yung ating relasyon sa Panginoon. Maalala ko lang po, sabi ko nga, may nakalagay sa konting sharing. Ito kasi recently, medyo nakakatuwa yung pangyayari ito sa amin. Kasi, Tibeng, di ba, nagsabi nga sa prayer, believe and you receive it. Di one time, madaming kasi magpapasokan, hindi pa naman po na-announce yung pagbabago ng opening ng school. So, syempre, meron din tayo mga payables. So, nagpipray kami, Lord, ganyan. Sabi, di ito, nakaupo ako, maya-maya, nag-ring ang phone. Tumawag. Pautangin daw ako, Tibeng.
Sabi ko, Daddy, tayo agad ako, na-excite ako. Daddy, pautangin daw tayo. Siyempre, utang may bayad. di sabing gano'n. Di sabing gano'n. Si Lord na ba to, Daddy? Tapos, di sabi namin, tumingin muna si Brother Elmer, sabi, pray tayo. Pero nakita namin yung sagot ng Panginoon dito. Nakakatuwa kasi syempre, asarap igrabe, sa panahong ito, madami mag-o-offer kasi hindi lang siya isa. 2, 3 pa yung mga tumatawag na pauutangin daw kami. Nakakatuwa, di ba, para pagkatiwalaan kami na mababayaran namin sila. Pero thank you, Lord, kasi hindi po yun ang pamamaraan ni Lord para i-provide yung aming pangangailangan. Kaya sabi ni Brother Elmer, aralin muna natin. Utang tayo ng babayaran natin ng 5 taon. Wag na. So erase. Hindi po yun ang katugunan ng Panginoon. Isa pang naalala ko sa panalangin, yung ni Brother Elmer, yung pag-uwi. Actually, malaking bagay po, nakaisa natin sa pananampalataya ang mga kasama natin sa bahay. Kasi di ba na-delay po yung pag-uwi ni Brother Elmer. So pray kami ng pray. Hindi naman kami nawawala ng pag-asa. Sabi nga nun kasi nung mga kaibigan ko, kasi nga, kumukontak rin naman ako sa mga tropa ko dati. Rika kasi pangalan ko eh. Rika, gawa mo ng paraan yung pag-uwi ni Elmer kasi ganito, may bagong rules daw, may bagong policy, bla bla bla. Baka mas madelay, magkita na lang daw kami ilang taon pa. So sabi ko, ang mga kuya kasi naandun na, yung mga iba kong kasamahan. Kuya, pick upin mo na lang, hindi ko maipaalam na dalawa sila noon. Ang sabi ko lang si Elmer. Sabi ko, kuya, pick upin nyo na lang, total nandiyan ka na, bahala ka na. Hindi, may ano. Tapos parang yung pamamaraan ko, yung ginagawa ko, hindi yung pamamaraan ni Lord. Dito na-correct din ako kasi sabi ni JB tsaka ni Lucas, Ma, magantay ka lang, sabi ni JB. Sabi naman ni Lucas, imposible hindi pa uwiin ni Lord yan. Uuwi yan si Daddy. Yun, nakakatuwa ang Panginoon kasi, sabi nga kasi ni Lucas dito, gabi-gabi na nga tayo nagpe-pray, maya na nga tayo nagpe-pray, di pa ba ibibigay ni Lord yan? Kaya nakakatuwa naman si Lord kasi yung way of life natin, talagang ando doon. Minsan, nawawala yung pananampalataya. Iyon kasi yung essential doon sa ating prayer na sinasabi. Sabi nga, di ba, important substance nito yung faith. Diba? Pero sa prayer kasi, dapat we want what the Lord wants. So sabi nga, ang essential of prayer is trusting in God's fidelity. Naalala ko yung sabi nga ni Brother Otan kung ano yung fidelity. Kasi tinanong sa Tagalog. Ang fidelity po is katapatan. Diba? Maniwala tayo kasi, diba, sabi nga, we have really an answering God. Ano pang pagdududa para hindi tayo sagutin ng Panginoon? Sabi ko nga, to have faith in prayer, dapat una po nga, ma-empty mo yung sarili mo. And then acknowledge the 3 O's. Ano po ba itong 3 O's na sinasabi ko dito? Ang una po is yung tinatawag na omnibenevolent. Omnibenevolent. Possessing perfect or unlimited goodness. Ganun po ang Panginoon. Siya po ang master natin at ano dun po kanyang unlimited goodness. So, ibig sabihin po nito, God will always desire the best for us. So, ando dun na po yung paniniwala natin dapat. Siyempre, in-empty natin yung atin at si Lord ang magte-take over nung po sa tinatawag na believe. Wala pong pagdududa na unlimited yung goodness niya. Sabi, di ba, sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and I will tell you marvelous things. Tapos pangalawa pong O is omnipotent, having unlimited power. Ibig po sabihin nito na no prayer is beyond His ability to answer. Diba? Sabi nga, nung nabanggit nga ni Lucas nga, sabi rin pala sa Luke 1:37, nothing is impossible to God. So, ano pa yung magko-confirm sa atin ng kanyang, na hindi masasagot ang ating panalangin? Isa pa is yung omniscient, all-knowing, di po ba? God knows everything. Sabi nga sa Matthew 6:8, your father knows what you need before you ask Him. Nakakatuwa naman po, di po ba? Da talagang ang ating posisyon lang is manampalataya, maniwala lang. Sabi dito, past tense nga na-receive mo na, natanggap mo na. Kumbaga, nung inatter mo yung prayer mo, naniniwala ka na God will work on you. Maniwala ka na andyan na, ine-enjoy mo na yung blessing na hiningi mo sa Panginoon. So in conclusion po, our prayer must come often
and regularly, not from legalistic duty, but from a humble heart. Sabi nga dito, realizing our dependence on God in every aspect of our lives. So wala pong dahilan para hindi tayo maniwala. Talagang nasa sa atin po, kasi binigay na ni Lord, alam na natin, tayo po ang mag-exercise nito sa atin para po ma-accomplish ni Lord yung kanyang way, ang kanyang gusto para sa atin. So yun. Thank you, Lord, Ate Beng. Praise God. Thank you, Lord. Napaka-busog nung sinabi na ating kapatid na si Sister Tata. Punong-puno na at punong-puno at nandun na lahat sa verse na yun ang kasagutan. Alam niyo, totoo po yun, yung unbelief is the enemy of our faith. Kaya yung dun sa Mark 11:24 sabi, pray, believe equals receive. So yung tatlong yun cannot be separated. Kailangan manalangin ka, manampalataya ka, at makatatanggap ka. Pero inanalis ko nga po yung believe kasi totoo na kailangan sangkap sa pananalangin ang pananampalataya kasi no one can please God without faith, sabi sa Hebrews 11 verse 6. At kailangan din, totoo rin yung sinabi ni Sister Tata, na kailangan nyo know kung sinong pinapaniwalaan mo, sino ba ang pinapaniwalaan natin. Kaya maganda yung inaaral natin every Wednesday, yung attributes of God. Kasi na yun, nabanggit na lahat, no? That God is faithful, God is loving, God is kind, God is omniscient, omnipresent, omnipotent God, God is gracious. So napakadami niyang attributes at habang inaaral natin yun, ang kanyang salita, nafi-feed ang faith natin. So we have to feed our faith. Paano po? Romans 10:17, hearing and hearing the word of God. Yung ginagawa natin ngayon, mga kapatid, ito ang gusto ng Lord, ang lumago ang ating pananalig sa Kanya. At paano yun? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya upo kayo lagi. Pag araw ng morning devotion natin, GMJ, Good Morning Jesus natin, Wednesday Bible Study, and Sunday Fellowship, mga kapatid, nabe-benefit ang lahat ng nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. And then choose to confess. Kasi habang lumaki na po yung faith natin, i-confess natin ngayon. Hindi mo na sasabihin na wala akong pera, hindi na po. Hindi na po lalabas sa labi natin yan. Lalabas ay, God will provide. God has provided. God will heal me. Jesus will heal me. Ang gaganda na kasi, laman ng puso't isip natin, yung kanyang attributes. Thank you, Lord. Amen. Amen. So, Thank ano you, tayo Lord. ngayon? At dahil dyan, Dyan? meron na tayong 5 memory verse, Tibeng. Oo, pero wag na. Isa lang, Pero di dahil ba? 5 na po ang memory verse natin, yung number 5 po i-recite na ni Ate Beng. Unahan ko. Inunahan ako. So, ako na po. Kesa 1 to 5. So, number 5 na lang. So, Thank John you, Lord. 14. Oh, ito naman, Sister Oh, Tata. sige, Tingnan sige. natin, ha? Kung Okay. may- At sabayan niyo po kami, mga kapatid. John 14, verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Amen. Na-memorize niyo po, mga kapatid? Amen. Kasi Amen, next Monday, sa Monday, iba na po ulit. Opo. At So, magpapang-anim na po yun. Excited po ba kayo amen. doon? Praise God. Ayun. At ngayon naman Naman po, Happy birthday day. happy birthday po sa lahat ng may Birthday! birthday. Sige, babatiin ko po muna ang girlfriend ng kapatid. Ay. Ng anak ko pala. Girlfriend ba? Girlfriend ng ni kapatid JJ. mo? ng kapatid mo? Happy birthday si Happy Aina. birthday, Aina. Kasi nanonood dyan. Sabi ko, babatiin ko siya, kaya manood siya. Aina Raga Laines, happy birthday. Happy birthday. And then, Sister Elizabeth Hornilia, ang kapatid natin sa San Juan. Kipot, San Juan, Bataan. Yan. And then si Magpok, Dato Cristel. Hello po sa Bataan, Urani. Kasama sila, sila Apo. Sister Merly. Apo. San Juan, Batangas, si Sister Elizabeth Hornilia. Taga San Juan, Batangas. Sa Opo. Kipot. Kipot, yan Yan. po. Tsaka happy birthday din po. Ipinangako ko ring babatiin ko siya. Pero sabi ko sa parents niya. Happy birthday din po kay Carlo Cabral. Apo po siya ni Ninang Remy. At hi po dun sa mga
sa mami niya, Sister Len, kay Kuya Reynald. At kay Joe po na masugid na nanonood. At happy birthday din po kay Arian Jane Malabonga. Happy birthday, Arian. At ano pa po? Kay Teresa Montilla. Teresa Montilla. Yan yung binanggit mo? Hindi. At kay Sister Teresa Montilla, happy birthday po sa inyo. Happy birthday! God bless po. Para sa inyo po ito. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Yes, nabuko din. Amen. Ayun. Yung first song po natin ay exaltation song na ni-request po ni Brother Ali. Hi, Nong Ali. Ito po yung request nyo kaninang first song po natin, yung pong ating pinalabas. So, ang pangalawang song po natin ay request naman po ni Brother Ariel Borja and Sister Elsa Sahul. Ito po yung Bukhang Liwayway. Thank you, Lord. Minsan akala ko ako'y nag-iisa. Akala'y panalangin, di mo na pakikinggan. Ubos ng luha ko, di mo pa rin pinapansin. Wala pa rin katugunan. Wala nang lakas, wala nang sigla. Sa puso ko'y puno ng pangamba. Salamat, Jesus, sa paglingap mo. Binigyan mo ng bagong pag-asa. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, sa akin at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, sa akin at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang, dakila ka, Jesus. Dakila
Ayan, thank you Lord po sa ating Voice for God. Amen. Na binubuo po ni Brother David, Brother SJ, at na Brother EJ. Thank you Lord, at glory to God po. Amen. At- Isang pagbati para kay Sister Lucita Marquez na nanonood sa atin ngayon. Praise God. Friend ata ni Sister Nora Kalingo. Amen. At saka kay Vicky Mirabueno. Sir Vicky, Hello hello, po. po. Mira Buenos. Si Pastor Ray po, nanood. Hello po. Miss na namin kayo. Amen. Saka kay Sister Clemen na bumabati sa atin. Hi daw. Hi, Nay Clems. Love. Yung pangako mo, love. Isu-surprise natin sila. At may answered prayer tayo. Opo. Si Sister Josie National po ay nakauwi na. Praise God. Thank you, Lord po. Hi, Sister Hallelujah. Josie. Amen. At continuous prayer naman sa kanyang anak Opo. and family, kay Ayan, Joy. oo. At saka binabati ko na rin po pala yung aking pamilya dyan sa Kogyo, Abena family, at saka po yung mga taga Kogyo prayer group, sila Miay, Nong, hello po Nong, tapos magkakaroon na kayo ng prayer meeting, i-announce po later ni pero alam ko naman na tuloy-tuloy yung prayer meeting doon, si Sister Bioli po at saka si Ninang Cora Labong. Yun. Thank you Lord po. At, Poy, hello ka dyan. Praise At sa God, iyong mga favorite kasamahan songs. dyan, Jeremy. Amen. Ayan. Favorite pa song pala ni Ziki yung unang kinanta. Ayun, praise the Lord. Hi, Siki. Ano nga, paano yun? Hi, Zik. Kaya mo? Don, Holly, and Ziki. Don, Holly, and Siki. Miss na namin kayo sa Hello. CSM. Ayan, thank At you, saka Lord. kay Sister Feliciano Hernandez. Sister Feli, hello Yan. po. Pa-pray din daw for Teresa Hernandez. Ay, Sister Sister Fe, Fenara. hello po. Ay, thank you Lord po for watching. Thank you Opo. Lord. At saka, sino pa? Yung mga taga San Pablo po, kila Ninong June, sila Ninang Liway Alcantara po. Ganda po ng ng kanta ng anak nyo. Pastor Raylau, hello po. Ninang Nilda, Pastor Fred. Amen. Sister Yun. Tess. At, opo, paalala po muli yung aming pong Christok, yung ating pong mga tula. Sabi ko nga po, nag-ano nga po ako yung balagtasan, meron pong nagpe-prepare ng balagtasan, meron pong spoken poetry, merong sabayang bigkas. So, antabayanan po natin at lahat po ay open to contribute po. Amen. Padala nyo po yung inyong personal composition at personal din pong pagdi-deliver ng inyong mga composition. Kaya para po sa glory ni Lord yun. Amen. So, Amen. Meron po akong announcement, mga kapatid. Dahil sa nag-resume po ang ilang prayer meetings natin para alam natin kung sino po ang mga online po ito. Live streaming sa Zoom, hindi pala live streaming, online via Messenger or Zoom. So, may mga prayer meetings po ng mga kapatiran natin sa Bulacan ay si Brother Elmer, Crestview Kogyo, si Pastor Rafi, Tumana San Mateo, Sister Aida, Dalayon Burol, Brother Otan, and kay Dr. Andres po, Pastor Tony, Golden City Taytay, Brother Ernie, Mount Zion, Muzon, Sister Menchi, Greenland, Brother Jerry, C5, Seabreeze, Datu, Pastor Simple, Talim, Pastor Romy, Isabella, Brother Ed, Fulgencio Carasucci, at present po si Brother Jeff. Yan. So, meron po tayong youth fellowship, mga kapatid, sa August 30. So, lahat po ng mga kabataan, in-invite natin ulit 3 p.m. Online, live po. dito po siya. Sabi niya, dito po. Nakakalimutan ko. Ito na Dito pala po, ang new online. normal. New normal na tayo, mga kapatid. Refueling po ang subject matter. So, alam na natin, minsan dumadating yung panghihina, kailangan tayong magpa-refuel kay Lord. Amen. So, tandaan po na itong mga binanggit ko, mga prayer meetings, ito pa lang po ngayon. At mayroon po mga nagko-contact na sa akin at inaayos na rin namin yung ibang mga chatroom nila. Pwede po. Pwede rin po kayong mag-message yes. sa mga workers na previously na-assign sa inyo para po ma-coordinate yung mga pwedeng mag-virtual prayer meeting. Actually, Amen. ginagawa naman na po ito.
Yung pong may Zoom, malaking bagay po. Yung pong mga Facebook, meron po kasi doon create room. So doon po, maaring iyon din po ay isang way para magamit natin para sa ating prayer meetings. Amen. So magkikreate po yung mga workers ng room para po ma-invite yung bawat members na pumasok po doon at doon po tayo mag-aaral. Pero ng ngayon, sabay-sabay. Sister Tata, sila ang magke-create kasi sila nakakaalam nung Okay, members opo. nila. At i-add nila yung worker Okay po. na maa-assign sa kanila. So, thank you Lord po. At simula na muli ang prayer meeting natin. Chat nyo lang po ko kung meron pong additional na gusto nyong idagdag natin na palalagyan natin ng worker. Thank you Lord Amen. sa mga ito. Amen. Good Good morning kay Sister Olivia de Guzman. Hello Thank po. you for Lord Thank you for po watching. for watching. Yan. And Wow. thank you Lord po. At another pong good news. Yes. Negative po ang swab test ni Sister Colleen ng Baguio. Anak po yan nila Sister Pritz and ni Brother Bong. Amen. Good morning din kay Sister Elena Dominguez Cruz. Thank you Lord for watching. Yan. So, Sister Glo Garcia, Sister Hello po, Olive. Sister yan. Glo. Okay. Sister Norma Abel, hello po na talagang laging nanunood. Thank you Lord. Okay. At dahil po ngayon ay Sabado, today is Patriarchal Day. So, abangan po natin kung ano po itong, sino po ito. Sabi nga, nakuha ko lang ano ba yung ano daw po yung meaning ng patriarchal. So, nakuha ko siya. Ang adjective niya pala is makaama. Makaama. So, ang ama natin si Lord, di ba? Amen. So, ito po yung ipapractice natin. At ito po ang ipopromote natin. Ang makaama. So, ngayon pong araw na ito is Patriarchal's Day. So, abangan po natin kung sino po ang ating... Wait lang po kayo. Opo. Stay put. Stay put. Kaya po, for For our our third third song, ito po ay third song. Dakila at Dakil at banal. banal. Requested Wala. by... Wala. Ayun po. Sige po. Ni-request nyo po yan, kaya panoorin po natin at ihanda po natin ang sarili natin para sa ating Patriarchal's Day. Thank you, Amen. Lord. O Jesus, dakila at banal, karapat dapat kang sambahin ng mga hinirang. Sa wagas na pag-ibig mo, kami ay nalikha. Aawitan ka, O Diyos, ng may kagalakan. O Jesus, dakila at banal, karapat dapat kang sambahin ng mga hinirang. Sa wagas na pag-ibig mo, kami ay naligtas. Aawitan ka, O Diyos, ng may kagalakan. Narito kami na iyong hinirang, kalakasang taglay, sa'yo'y alay. Gamitin mo sa'yo kalwalhatian, pupurihin ka't sasambahin magpakailanman. Narito kami na iyong hinirang, kalakasang taglay, sa'yo'y aalay. Gamitin mo sa iyong kalwalhatian,
magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin, magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin, magpakailanman. Good morning! Jesus. Today is Saturday. Madali. Okay, one, two, Ulitin three, natin. go. Ulit Tingnan daw. naman natin si Silly Lord. Okay, 1, 2, 3. Good Good morning, Jesus! Today is Saturday. It's patriarchal day. Ikaw lang bamba, oh. Napapalakas lang po kami ng loob, mga kapatid. Ayan, okay. Babati po muna si Sister Wife. Ayan. Yan. Magandang umaga mga kapatid. Binabati namin ang mga kapatiran natin sa Norte, sa East, sa West at sa South. Mga kapatid. Sa South mga kapatid, binabati namin ang aking mga anak, mga kapatid, mga hipag, mga kaibigan. Yan po. Ayan, at bumabati rin po ako una sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng North, no? Mula po sa Santiago hanggang Tugigaraw. At sila po ay nanonood ngayon ng mga taga-Aurora, mga taga-Itiague, at ang isa sa Luna, at isa sa pinakamaganda ang answered prayer kami. Kasi si Ate Baby, pastor, yung mga taga-Tanay ngayon, ay nanonood, si Ate Baby. At yung aking pamangkin, mga taga-Ugong, Yes. taga-Binangunan, Anguno, At sina Popoy, ayan, kilala ni Brother Bong yan, tsaka ni Minister Jerry. At answered prayer kami, at doon ako galak na galak. Hala-hala, wala po kami masyadong kamag-anak doon. Dito lang sa parting dulo ng Tanay, Rizal. Pinilia, Rizal. Amen. Ayan. So, yung awitin po kanina ay request po ni Sister Kaweng Kawilan. Ayan, taga Makati. Ayan. So, glory to God. At ngayon po ay datako na tayo sa inihanda ng Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan ang mensahe ng Panginoon Diyos. Kayo po na nanonood, sabay po ay panalangin natin for the glory of God. Pakinggan po natin yung awitin na ito, mga kapatid. Tulad ng ulan at hamon, pagdampi sa lupa, ito ay magiging pandilim. Kung ikaw ay pagtatanim, ikaw ay may aanin, pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit
mananatili. Tulad ng ulan at hamog, pagdampi sa lupa, ito ay magiging pandilig. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin, pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo mananatili. Pangako mo'y matutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo mananatili. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon Diyos at salamat po sa kaloob niya na walang kapantay ang pagpapala niya. Binabati ko rin si Sister Erlyn na ngayon po ay nanonood. Hi, Sister Erlyn. Sister Erlyn. At pasensya po kayo kasi kagagali lang po namin dyan po sa airport at medyo pagod-pagod pa po ng konti. Ano, ha? At salamat po sa Panginoon at talagang humuhugot lang po kami ng, ng lakas ng loob. So, glory to God. Salamat sa Panginoon. So, yan po yung ating message sa Isaiah 55, verse 10 to 11. Yan po yung ating bibigyan diin. Bagamat yan po ay medyo mahabang verse, mga kapatid. Ano, ha? At yan po ay ang book of Isaiah. No? Isaiah means the Lord has saved or salvation, mga kapatid. At kung titingnan natin, si Isaiah ay famous Old Testament. Sabi niya, prophet who predicted the coming of the Messiah.
At alam nyo, ang isang sa pinakamabigat dyan sa Isaiah 6, kung titingnan natin, after God called Isaiah to proclaim His message, He told Isaiah the most of his work would be a ministry of judgment. Kaya po pag sinabi natin propeta sa Tagalog, kung ano yung pinasasabi dito po sa aming mga minister, mga pastor, may mga gift po sila ng mga teacher, evangelist, pero meron pong prophet. At sa ayaw po natin sa gusto, pagka propeta po ang pinag-usapan, hindi po pwedeng hindi sasabihin yung pinasasabi ng ating Panginoon Diyos. Katulad po dito sa Isaiah 55, alam nyo mga kapatid ay nakakatuwa. Kasi yung analogy ko dito, bagamat para bagang nakausap kami ni Pastor Alex, nung madaling araw, kasi Lord, papaano? Sabi niya, ibigay mo yung analogy. Ano po yun? Yung evaporation. Paano ba nag-evaporate yung word ko sa kanila? Amen. Yung condensation. Paano ba sila napuno ng salita ng Diyos? Sabihin mo. Yung precipitation. Dumaloy eh. Kasi mga tao na hindi na makontain ng Word of God, hindi pwedeng hindi dadaloy ang salita ng Diyos at ito ay magiging pagpapala una sa Jerusalem sa ating mga tahanan. Amen. Kaya sabi ko, glory to God to, no, ha? At narito po ang aking sister wife, Sister Tess, at halos di ho kami nakatulog. Opo. At kami po ay nagpipray kay Lord. So sa Isaiah 55, verse 10 to 11, ganyan din ang aking salita. Tulad ng ulan, paglagpak sa lupa, ito ay hindi na nagbabalik. At ito ay nagsisilbing pandilig sa sangkalupaan. At ang bunga nito, mga kapatid, ay bunga na may makakain at binhi na may itatanim. At ang sabi niya sa verse 11, ganyan din ang aking salita. Magaganap dito ang lahat kong nasa. So yung analogy po mga kapatid, napakaganda po no, kung ating makikita. Ito ay 3 lang bahagi. No? Sabi ko nga, Pastor, ano kaya ito? Communicable or incommunicable? May sumagot sa akin, minister, incommunicable daw. Oo nga naman, inisip ko. Kasi ang pwede lang gumawa na magkaroon ng ulan sa taas, ang Diyos lang ang pwede eh. Kaya yung salitang evaporation, sabi, pagkasasakyan, evaporator. Ano? Ito naman, evaporation. Ang evaporation ay, ito yung salitang steam or singaw, mga kapatid. From ocean, sa dagat, sa lake, or sa streams. Di ba? Diyan po nagmumula yan. Ngayon, sabi ko, Lord, yung mababaw pa, sabi niya, si Roger, di ba napapansin mo, nagluluto yan. Si Brother Leo, nagluluto yan ng kanin. Tingnan mo, pagbukas mo ng takip, halos mapapasok ko pag ang usok tumaas. Tsaka yung kanyang tubig nag-evaporate doon sa takip. Sabi ko, bao nga ano. Kaya sabi ko pala, yung init ng araw, doon nagkakaroon ng evaporation ng tubig, papaakyat sa taas, mga kapatid. Amen. Kaya dito, sabi nga, naalala ko yung Psalm 42, yung kanta ng mami. Nakalala mo ba, ma? Uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw ang hangad. Oo, yun ang nangyari. At yung mga panahon na yan, bagamat naghahanap kasi tayo ng salita ng Diyos, talagang merong kulang, mga kapatid. Ano ha? At salamat dahil sa tayo ay natagpuan ng ating Panginoon Diyos. Sa Isaiah 55, may nakalagay dito. Sabi niya, lumapit kayo, uminom kayo ng tubig. Sa akin, kayong mga nauuhaw. So, ano kaya ang pinapaabot dito ng ating Panginoon? So, God alone can satisfy our souls, hunger and thirst. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kagutuman, kauhawan natin, na hindi kung sino paman, hindi kung anong mga bagay, ang Diyos lang pala ang pwedeng magpuno niyan sa atin. Amen.
Kung ang tinapay ay nagbibigay buhay, ang tubig, mga kapatid, sabi ko nga, kung aking bibigyan ng isang magandang halimbawa, yan, maraming tao ngayon kumakain kahit saan, pero ang nag-e-end sila, mama, saan? Sa tubig. Sa tubig. Pasensya na, may jet lag pa eh. Di ba? Kita niyo mga, oy, masarap ang milk tea. Punta tayo doon sa mall. Di ba? Milk tea, Jollibee, soft drinks, lahat ang pwede mong kainin. Pero huling-huli mong hahanapin, tubig. Amen. Kasi ito lang yung nakakapugnaw ng ating kauhawan. So God's Spirit is like living water. God's Spirit is like a living water. Anyone who drinks of it will never be thirsty again. Naalala ko yung conversation sa John chapter 4, yung Samaritana, Sister Ria, Pastor. John 4, naalala ko. Nung mapunta si Lord doon, naupo siya rin sa balon na pinagawa ni Jacob, yung mga panahon pa noon tanghaling tapat. Ito na ang conversation ng dalawa Pero siguro, bigyan ko muna ng din yung verse 10. Mama, nabasa mo ba kanina? Yung John chapter 4, verse 10. Hahanapin ko pa. Yan po, maganda. May partner tayo. Oo. Amen. John 4:10 to 11. 14, mama. John 4 to 14. Verse 10. Okay. Sumagot si Jesus. Ano yun? Teka, nawala na. Yan, John 4. John 4, ano nga? John 4, verse 10. John 4, verse Lang yan. 10. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. 11. Ginoo, wika ng babae. Malalim ang balong ito at wala man lamang tubig na nagbibigay buhay. Sabi pa, higit ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong na ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Aba, praise God. Napakaganda yung John chapter 4 na yan. At kung titingnan natin, maraming tao talaga ay pagdating sa tubig, katulad natin, every 3 days, di ba, naglalagay tayo ng lalagyan dyan sa labas para may makaigib at makakuha tayo ng mga inumin. Amen. So, ang pinapabot dito ni Lord, He calls us, every one of us, tinatawagan tayo, to stop seeking our ultimate fulfillment in things that cannot satisfy. So, ibig sabihin, kaya pala sinabi rito ni Isaiah 50, sa verse 1, sinabi narito, ang tubig mga nauuhaw, ang mga salapi ay kumuha nito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo ngunit walang bayad. Kaya ito'y panawagan ng Diyos para sa atin na gusto ng Diyos yung makaka-satisfied para sa atin. Kaya tingnan nyo ang tao, wala pong kasiyahan ang tao. Unless na ang Diyos ang siyang maghari sa atin, mga kapatid, ang mangyayari po ay hangad pa rin tayo ng hangad. Hanap pa rin tayo ng hanap. Ganyan po ang nature ng tao, mga kapatid. Pero nung matagpuan namin si Lord, ito'y naging isang bukal sa puso namin, bumalong at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa pamilya namin kami ay natutuwa, sina Sister Marisa, Brother Edong, magpalakas ka bilas, alam ko na nanonood sila, ang Olaes family. Kaya sabi niya riyan, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na ibibigay niya ay hindi na muli pang
mauuhaw. So, paano ba ito nag-e-evaporate para sa atin? Nagsisimula ito doon sa pakinig-kinig lang, sa paghahanap mo. May mga time, ang reality nung ako ay makalapit sa Panginoon, nagtatanong-tanong lang ako, ano meron dyan? Ay, may prayer meeting daw. Alam nyo na, nahihiyaman ako maupo, pero doon lang ako sa gilid, sa likod. Ay, nung marinig ko yung Word of God, kakaiba. Ayun pala, nagsisimula na siya na nag-e-evaporate sa puso ko. At alam nyo, bandang huli, hinahanap ko na yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya glory, glory to God yan, At ang pangalawa yung salitang condensation, Pastor Alex, At ang condensation ay pinakikita sa atin rito yung small drops of water that form on a cold surface. Ito pala yun. Kaya pala kung makikita mo yung ulap sa taas, na tingin mo uulan na, puno na siya. At kung mapapansin natin, pagpatak ng ulan, unang patak, ang lamig. So, yan yung ginagawa ng Diyos para sa atin. So, pag ang tao po ay napuno ng salita ng Diyos, hindi na niya makontain kung ano ang gagawin niya doon sa salita, yung sa saya niya, sa galak niya. Kaya may mga tao, Mama, nakakagawa ng kanta. Amen. Hindi mo napansin yun? May mga tao na ginagamit ang Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. At ito ay na-share sa akin ng original na song na ito, si Sister Sally. Oo. Bartolome. Yung panahon noon na siya ay under do sa talagang mahigpit na pagsubok, hindi na niya alam ang gagawin. Nakikinig siya sa Word of God. At nababanggit niya, nung mapakinggan niya ang Word of God, pinanghawakan niya yun. Bagamat hindi pa nagbubunga, naghintay siya. Amen. Ano nangyari? Sa paghihintay, merong aanihin. Yun! Oo, sa pag-aantay, mga kapatid, sabi nga niya, eto, nagkaroon ng kasagutan at ako ay nakalaya. So, when we had heard, sabi niya, pag narinig natin ang salita ng Diyos and responded to His Word, kasi po, sabi dito sa verse 3, sabi niya rito, tingnan niyo dito sa verse 2, makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. So, iba pala yung kung yung nakapakinig pero hindi inunawa. Eto, yung mga nakinig at umunawa, tumimo sa puso nila. Kaya ang sabi niya rito, when we have heard and responded to His Word, He met, tinatagpo niya, the deepest need of the human heart. Tinatagpo niya yung malalim na pangangailangan ng tao sa kanyang puso. Kaya maraming tao, pagka yung broken-hearted, pagka nakatagpo sa Panginoon, nako, laking pasasalamat yan. Amen. Doon sa mga nagtatangka ng halimbawa, wala ng pag-asa, gusto na mag-suicide, pag nakatagpo sila, nakarinig ng Word of God, nako, laking pasasalamat nila. Bakit? Kasi He met the deepest needs of the human heart and provide joy, satisfaction, and confident direction that could be achieved in no other means or manner. Hindi sa kaparaanan natin. Kaya sabi ko nga, oo nga, Lord, Kasi ang tao, sikap na sikap yan para masolusyonan lahat-lahat. Sabi ko nga, Mama, nung panahon natin noon, wala pa tayo kay Lord. Nung panahon pa tayo wala pa tayo kay Lord. Pa. Di ba, kita natin, pag sumuweldo ka ngayon, bukas wala na. One day millionaire. Oo, maghahanap ka na uli. Kaya yung mga tao, mga kapatid, excuse me po wala po naman tong personalan. Kung hanggang ngayon po ay wala pa tayong kapunuan sa ating sarili, hindi pa tayo satisfied, hindi pa tayo kontento, isa lang ang solusyon. Si Jesus po tanggapin natin. Amen. Kasi yan po yung naranasan namin. Nagpapagod para makuha yung gusto, para magbigay ng kaligayahan, pero saglit lang
Tingnan nyo, bumili ka ng bago. Isang taon lang, luma na. Malungkot ka na naman. Bumili ka ng bago ngayon, cellphone. Yung pinaka-latest, isang taon lang, pastor. Wala na. Maghahanap ka na naman. Malulungkot ka na. Sabihin mo, hindi, ayoko na gamitin yan. Ang akin, 5 taon na, hindi pa nakapalit. Sige. Sir, ba, sir? Akin, 5 taon na, hindi pa napapalitan. Kasi alam nyo, mga kapatid, nung binili ko siya sa Robinson, ang tagal na eh. Sa Robinson. Sabi ko, mamili ka na. Ay, gusto ko yung may keypad para alam mo yung mga letra. Pindot-pindot. Hirap ako dyan sa Pagminsan-minsan. sa touchscreen. Hindi ko malaman kung ano gagawin. Eh, nung bigyan siya ng apo niya ng touchscreen, sabi niya, kagara, isang gayong laang kita na. Wala na akong pindot-pindot. Sabi ko, ano nangyari? Pero nakakalito. Share mo nga. Teka, mamaya na yung sharing mo eh. Diba? Kaya itong condensation na ito, mga kapatid, na napuno yung mga tao ng biyaya ng Diyos, eto na, naranasan namin to mga kapatid. Kaya si sister wife, kaya tawagin natin. Ito na yung part mo, mama. Okay, palakpakan natin. Yes! Yan. Thank you, Lord. Sabi po dun sa awit 20-22, sabi doon, ang lahat ng ginawa mo, ihahayag ko sa lahat, sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. So magbabahagi po ako ng buhay namin noon at buhay namin ngayon. So noon pong wala pa si Lord sa buhay namin, talaga pong masasabing madilim ang buhay, kami ay mahirap, lahat nasa amin na yata yung dagan ng mundo. Dahil nga po, wala nga po si Lord. So, para sa kaalaman niyo po mga kapatid, kami po ay may bahay sa Mindes, pero ito po na may hindi malaki. Pero ang nakatira po doon, 18 po kami. Isipin niyo, 18 tao, 6 ang bata, pagkatapos ang matatanda, 12. Yan, mag-aasawahan po. Pagka po gabi, pag matutulog na kami, tinitingnan ko po kasi siksikan. Hindi ko po malaman yung paa ko kung kanan o kaliwa para laang makapunta sa pinto at pumunta ng CR. Siksikan po kami. So, gayon po ng ganun ang buhay. So, minsan po nagtanong ako sa sarili ko, hindi po kay Lord kasi nga wala pa naman nga si Lord noon. Sabi ko, paano kaya ganito na lang kaya kami? Sabi ko ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, napakabait ng ating Panginoon Diyos. Dahil isang araw, meron akong narinig na tinig. Babae po ito mga kapatid. Hoy, babae. Babae yon. Ang sabi po yung ganito, dito ba nakatira si Brother Ed Galletes, Eddie Galletes? Sabing ganon. Sinilip ko po sa pinto kung sino siya. Pamilyar po kasi sa akin. Sister Erlyn, ikaw yun. Yan, nanonood ka. Pala yun eh. Ayan. Pagkatapos, sabi niya ganon, sabi ko, pasok ka. Sabi nga, anong kailangan mo sa amin o kaya kay Brother Ed? Nagsabi po siya ng, aanyayahan ko kayo, may prayer meeting sa bahay. Yan. Ngayon po, nung sabihin po may prayer meeting sa kanilang bahay, hindi po kami nagdalawang isip. Dahil na, siyempre, si Lord na yun po hini po ang kapatid nating ito. Pagkatapos po nun, Friday, nung pong araw na yun Webes, Biyernes po ang prayer meeting. Nagpunta na po kami sa kanila para umattend ng prayer meeting. So nadatnan po namin doon, 7 lang po kami na nag-prayer meeting. Ngayon po, sa pagpe-prayer meeting namin, ang ginamit na worker, mga kapatid, wala na silang pareho, patay na mag-asawa. Si Brother Pedro at saka si Sister Lucing, kapatid po ni Pastor Romy. Yung mga worker din dito, galing Manila. Oo, yan. Si Teka Sister muna, Ellen. Wag ka muna mamaya. Ellen Mendoza. Yan, oo. Jerry Angeles. Yan, makaginamit po yan. Kaya nga lang, nasa na sila ngayon? Nasa langit na lahat. Yan. So, salamat sa ating Panginoon Diyos. Sinabi niya na sa susunod na Friday, ang prayer meeting naman sa inyo dadalhin. So ganun po, alternate sa kanila, sa amin naman, sa kanila, sa amin naman. So napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Sa prayer meeting, natataniman yung mga puso, katulad po na sinabi kanina. Ang salita ng Diyos, pagka narinig natin, ito po yung
pupunta sa ating puso. So salamat sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Siguro po mga 2 buwan na yon na may prayer meeting kami. Yung pong asawa ni Sister Marisa, yun po ay kilala natin, si Brother Edong. Yun po ay pumunta ng Maynila araw ng Lunes at ang sabi po niya ay meron akong papalo upin. Sabi nga, nag-apply kasi. May papalo up ko lang. Lunes po yun. Ngayon po, nung siya lumuwas ng Maynila, papalo upin niya, hindi po niya natuloy yung kanyang pinag-apply ang una, kundi may humarang sa kanya na yun daw po yung kumparin niya. Ang sabi po ay ganito, pare, huwag ka na diyang mag-apply, sumama ka sa akin. Dahil itong in-applyan ko, napakadaling magpaalis. Ayan, ano po. Nung siya'y sumama sa kanyang kumparing yon, in-interview po agad siya. Pagkatapos, nung umuwi sa bahay, sa amin sa Mindes, sabi po niya, pinababalik kami ng Miyerkules at napakadali daw makakaalis. Dumating po ang Miyerkules, lumuwas po si na Brother Edong, kasama na po yung kanyang kaibigan. At pagdating po ng araw ng Miyerkules, ang sabi po sa opisina, bumalik kayo ng Sabado, maghanda na kayo ng gagamitin nyo at aalis na kayo. So napakabait po ng ating Panginoon Diyos. So nakaalis po ngayon si Brother Edong. Pero umuwi muna, bumili kami ng mga pangangailangan niya. Alam niyo mga kapatid, wala naman talaga kaming pera noon. Wala kaming ibibili. Pero may nakatago po kaming, kung alam niyo po yung kape na kinukuha sa mga looban. May kape po kami ni Sister Marisa noon kasi nang kuha kami sa mga looban, ang akin po na ipon, 2 lata. Ang kay Sister Marisa po, 3 naman lata, 5 po. Pinagbili po namin yon, ibinili ng medyas ni Edong, ibinili ng sando, ibinili ng medyas. Yung po kanyang pangangailangan. Sa madalit sabi po, nakaalis. Ito po ang pinakamagandang ginawa ni Lord. Nung siya po'y makaalis at nasa Saudi na, siya po'y napili ng prinsipe na siya ay maging cupbearer. Cupbearer. Yan. Oh, Ngayon po, alalay. nung siya po ay nakuhang cupbearer, mga kapatid, sinabihan po siya ng prinsipe na, ikaw na rin ang bahala sa mga tauhan na dadalhin dito sa palasyo. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa talaga si Lord. Ang kinuha ni Brother Edong, yung nasa loob mismo ng bahay namin. Natira po lamang yung mga bata. Number 1 ako sa listahan eh. Number 1 po si Brother Ed, pero bugok, hindi na sama. Hindi po napasama. So, Si Brother Romy may kasalanan, may Pastor Romy may kasalanan yan. Sabi po ng Daddy Bart, o sige Ed, hindi kita pipigilan. Pumunta ka sa Saudi, doon ka magpapugot ng ulo. Doon kasi ako magpipreach, Yan. sabi ni Daddy Bart eh. Pupugutan daw ako ng ulo doon. Sige, mag-preach ka doon, kundi putulan ka ng ulo. Yun po ang sabi ng ating founder natin, mga kapatid. Pagdating po kay Pastor Romy, nagpaalam din eh. Kasi paalam siya ng paalam, di mo makaalis. Sabi pong ganun, Brother Romy, bakit ka ipinagdidikdikan mo yung sarili mo na mag-abroad ka? Samantalang dito ka tinawag ng ating Panginoon Diyos, manatili ka dito. Yun po ang sabi. So, sige pa rin siya. Sige. Sutil ho pa ang inyong mga kapatid. Medyo matigas din po ang ulo. Apply po siya ng apply din. Alam niyo mga kapatid, kapal na nung papeles niya. Dahil number 1 po siyang aalis eh. Doon sa mga nasa loob, number 1 po siya. Alam niyo mga kapatid, maniwala kaya kayo, lahat hindi na pinayagan hindi na approve ni Lord. At yung siyang mga kapatid, nakaalis lahat. At siya pang number 1, hindi siya nakaalis. So, hindi ka naman galit niyan. Okay. Napakabuti po ng ating Panginoon at ngayon po, nung makaalis na ang mga kapatid naming mga may asawa, mga binata at dalaga, nasa amin po masaya naman kasi sana at 18 nga. Pero nung po ay nakaalis lahat at alam po, grasya talaga ng ating Panginoon. Nagkaroon sila ng sariling bahay, sila nagkaroon ng sariling lupa at pinadaloy ng Diyos ang mga biyaya buhat sa Kanya. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan, manatili tayo mga kapatid. Thank you Lord kay Lord. Sister Erlyn, salamat Dahil yan po ay trompeta sa Mendez na talagang lakas ng boses niyan pagka magpe-prayer meeting na. According dito naman kay Pastor Romy, mga panahon noon, talagang gusto ko magtampo kasi parang imbis na para bagang back-upan ako, parang kakaiba. Sabi ko, ano ba to? Parang yatang, hindi nag-a-agree. Sabi, ako na lang, sige, kaya ko yan. Total, sabi ni Bilas. Pagdating, kumuha ako ng birth certificate, Pastor.
Ang haba ng pila sa Maynila. Halos mamatay ako sa sobrang walang hangin sa loob. Alam mo, pagdating sa releasing table na, pagsabi sa akin, birth certificate ko, ay, hindi ko kayo nakarehistro. Sabi sa akin, hindi daw ako nakarehistro. Sabi ko, talaga to si Pastor Romy, talaga to si Brother Romy. Tapos pinuntahan ko si nanay. Nay, saan ba ako pinanganak? Saan ba yung papeles ko? Sabi ni nanay, nung nabubuhay pa, ang nagpaanak sa'yo si Lola Abe. Hilot. Hilot pala yun, Pastor. Walang rehistro pa. Nanggigil pa rin ako kasi sabi ko nga, teka, hindi, pipilitin ko. Pinanganak ako sa Mandaluyong. Sa labas, pinuntahan ko yung simbahan. Eto na. Nakakuha na ako ng baptismal. Yes! Approved na to. Yes! Hallelujah! Talagang talagang gigil na gigil ako makaalis Alam niyo, pagdating doon sa munisipyo ng Mandaluyong, sige, ayos, ginawa. Ano tawag doon? Late registered ba tawag doon? Oo, late registration. Late registration. Yes. So, balik kasi sa linggo. Alam niyo, pagbalik ko, tuwan-tuwa na ako. Dala-dala ko na. Pag uwi sa bahay, iba pala apelido ng nanay. Ang dami struggle, mga kapatid. May ayusin pala tayo doon, ma. Kaya... Pero huwag ka mag-alala, nakabalik na tayo. Kaya nga Hindi, kaya nga naalala ko rin yung sabi... kaya para baga inanalyze ko yung buhat sa simula, sinasabi ni Pastor Romy, hanggang kay Daddy Bart, ito na yata yun, mukhang may warning nga yata. Hindi na ako tumuloy, sister. At alam nyo kung si Bilas ay 30 years doon, 30 years kami ngayon, pero nakita ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Amen. Kaya yung yung condensation, mga kapatid, ito yung nagsusustain ng buhay natin. It satisfies our souls. It gives energy. Kasi pag walang tubig talaga, manghihina ka. Kaya kung titingnan natin yung tubig, napakahalaga. Paglagpak mula sa ulap, sa taas, sigaw ang mga taga-Aurora. Tawag pa yun, Brother Ed, thank you Lord, umulan na sa amin. Ang lakas ng ulan. Ganon yun. Oo, sa pananim yan. Sa pananim, how much more do sa mga kapatiran natin na ngayon ay nangangailangan ng tubig. Ngayon, ito po ang nangyari. Dahil sa hindi mo makontain, mukhang may aawit. Anak natin. Mga anak Sino? Ang mga anak natin. Mga anak natin. Mga anak natin. Ayan. Tawagin po natin ang aking mga anak. Kasama ang aking dalawang apo. Thank you, Lord God. Maghahandog ng awitin sa Diyos. Maghahandog ng awitin sa Panginoon. Change my morning into dancing. You change my sadness and make me glad. I will sing to you and what you say. Lord, I praise your name. Sing praises to the Lord. You belong to me. Yes, I'm good. That's all I know. It's good for us, for us, for us. Sadness and make me glad. I will sing to you and not be silent. Lord, I will praise your name. Sing praises to the Lord. You belong to me. Yes, I'm glad. Let's go on. Let's pray, let's pray, let's go on. I will sing.
Praise God. Salamat sa Panginoon at glory to God. At yan po yung naging dahilan ng kanilang pag-awit at pagsamba sa Panginoon. You changed my mourning into dancing. You changed my sadness and made me glad. Ano ha? At yung buhay po ng aking anak talagang napakabigat na kanyang mga naging kalagayan, sitwasyon na hindi namin nalalaman mag-asawa. At dumating na yung puntos na naitanong ko sa isa nating elder. Sabi ko ay ano po gagawin namin? Sabi niya, ano gagawin natin niya kung mamamatay naman yung anak mo? Hayaan mo ang Diyos ang kumilos para sa kanya. Amen. Ito naman ay hindi nakatago sa atin. Alam ko ito ay hayag para sa atin. At ngayon ay nasa proseso na. Isa na lang po ang inihintay nila yung pag-release o desisyon sa korte. Ano, ha? Thank you Lord God at answered prayer na. And then the last mga kapatid, sabi dyan, John 7, sabi niya ayon sa sinasabi sa kasulatan, mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya ang huli, yung salita pong precipitation. Ito na yung pagdaloy mula sa langit ay hindi makontain ang ulan, bumabagsak at ito ay hindi na bumabalik sa langit, nagiging pansilbing pandilig sa lupa, kaya po tayo mayroong bunga na nakakain at binhi na pantanim. Ibig sabihin, yung pagkain na yan for this year. Pero yung pagtanim, preparation for the next year. Amen. Ganun pala yun. Kaya napakarunong ng Panginoon Diyos. At ang pagbagsak na ito, mga kapatid, sa lupa ay talagang maraming nakaranas ng biyaya. Kaya po ay kakanta ang tatlong, ano bang SSS na yan? Security? Hindi security. Hindi security. Ito po ay senyora, senyorita, sisters. Oba! Panoorin po natin. Umuulan ng biyaya sa inyo, umuulan ng biyaya sa amin, umuulan ng biyaya sa lahat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Umuulan ng biyaya sa inyo, umuulan ng biyaya sa amin, umuulan ng biyaya sa lahat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Okay, mga kapatid, para po matanggap natin yung biyaya na yan. Uulan ang biyaya sa inyo, sa lahat. Nako, talagang hindi babalik ang salita ng Diyos nang hindi nagaganap ang kanyang ninanasa. Ngayon, sa ating pong pangwakas, ano po dapat nating gawin? Accept Jesus Christ as Lord and Savior. Because Jesus, He is the bread of life, Matthew 4 verse 4, and river of life, mga kapatid. Psalm 63 verse 5, Psalm 105 verse 5, Psalm 107 verse 9. Kaya mga kapatid, salamat. And I pray na ang salita ng Diyos, kung hindi man dumating ngayon, huwag kayong aalis. Manatili lang po kayo. At darating ang panahon na magaganap sa atin ang kanya ninanasa. Bakit? Pag sinabi niya, pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Pag sinabi niya, gagaling ka, gagaling ka. Mahalaga lang mga kapatid ay claim natin yung message si Lord na may pananampalataya. So thank you Lord God at muli ay good morning po sa lahat. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa masarap na pagtulog at sa bagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, lahat po ng naganap sa segment na ito, Lord, kayo po ang dahilan, kayo ang kumilos sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon.
At sa oras ito ay salamat po sa mga nakapakinig, Panginoon, sa mga nanood, sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy na ang salita mo ay maging pagpapala para sa kanila ayon sa Colossians chapter 1, verse 5 hanggang 6 na ito'y lumalaganap. Ang salita mo sa sangkalupaan at ang daladala nito ay pagpapala para sa lahat ng tao. Thank you, Father God. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! Umuulan ng biyaya sa amin, umuulan ng biyaya sa lahat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Umuulan ng biyaya sa inyo, umuulan ng biyaya sa amin, umuulan ng biyaya sa. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Second Timothy 2:2